Ang lamig. Iyon ang unang naramdaman ni Malia. Isang nakakakilabot na lamig na tila gumagapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang kaluluwa. Ang maalat na tubig ay humahapdi sa kanyang mga mata at ang bigat nito ay humihila sa kanya pababa, palayo, sa papaliit na bilog ng liwanag ng buwan. Nananakit ang bawat bahagi ng kanyang katawan, pero wala itong panama sa sakit na nararamdaman niya sa loob. Ilang oras lang ang nakalipas, ang sakit na yon ay may pangalan, pagluluksa. Ngayon, may bago na itong pangalan, kataksilan. Ang huling alaala niya bago ang dagat ay hindi ang pagtulak sa kanya, kundi ang mga salita ng doktor sa malamig at puting silid ng ospital. "I'm sorry, Mrs. Sandoval. Ginawa namin ang lahat." Ang mga salitang yon ay umalingaw sa kanyang isipan, mas malakas pa sa ugong ng karagatan. Bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Ang sinapupunang dapat sana'y duyan ng kanyang munting anghel ay isa na lamang malamig at basyong lugar. Isang hardin na hindi na kailanman mamumulaklak at sa tabi niya, si Alejandro, ang kanyang asawa. Umiiyak ito o yun ang akala niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay, mahigpit, na para bang sinasabing, magkasama tayo rito. Isang perpektong pagganap. Kailangan natin ng sariwang hangin. Mahal. Sabi nito sa kanya kanina, ang boses ay malambing pa rin. Puno ng pag-aalalang ngayon ay alam na niyang peke. Para makalimot, para makapagsimula tayong muli. Kaya naman narito sila ngayon o kung nasaan man siya kanina. Sa gitna ng dagat, sa marangyang yate ng kanilang pamilya, sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan. Ang hangin ay malakas, ngunit ang gabi ay maganda sana. Isang magandang gabi para sa isang kasinungalingan. Inabutan siya ni Alejandro ng isang kopita ng champagne. Hindi niya ito ininom. Paano siya iinom at magdiriwang kung ang isang bahagi ng kanyang pagkatao ay kapapanawala lang? Napayuko na lamang siya, pinagmamasdan ng alon na humahampas sa gilid ng yate. "Malia." Nagsimulang magbago ang tono ng boses ni Alejandro. Nawala ang lambing. Napalitan ito ng isang bagay na malamig, tulad ng karagatan sa ilalim niya. "May kailangan kang malaman." Hindi siya lumingon. Ayaw niyang makita ang anumang ekspresyon sa mukha nito na maaaring makasira sa imahe ng mapagmahal na asawang binuo niya sa kanyang isipan sa loob ng 5 taon. "May iba na ako, Malia." Ang pangalan niya ay Isabela. Ang bawat salita ay parang dagok, sunod-sunod, walang awa. Ang kumpanya, lubog tayo sa utang. Ang pamilya ni Isabela ang tanging paraan para makabangon. Ikakasal na kami. Sa wakas, napalingon siya. Ang nakita niya ay hindi ang lalaking pinakasalan niya. Ito ay isang estranghero. Ang mga mata nito ay walang emosyon. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Paano? Paano ang anak natin?" Nanginginig niyang tanong. "Kakawala lang niya sa atin, Alejandro." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi nito. "Siguro nga, iyon ay isang senyales. Isang senyales na oras na para magsimula ng bago. At sa bagong simula na yon, wala ka na, Malia." Bago pa man niya maintindihan ng lahat, naramdaman niya ang mga kamay nito sa kanyang likuran. Isang malakas, desididong tulak. Walang pag-aatubili, walang pagsisisi. Ang huli niyang nakita ay ang mukha nito, walang bahid ng anumang pagsisisi habang siya ay nahuhulog. Pagkatapos, ang kadiliman at ang nakakapasong lamig ng tubig. Ngayon, habang hinihila siya ng dagat pababa, isang kakaibang kapayapaan ang unti-unting bumalot sa kanya. Marahil ito na ang katapusan. Marahil ito ang paraan para makasama niyang muli ang kanyang anak. "Anak, hintayin mo si Mama." Isinara niya ang kanyang mga mata. Handa na siyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng dilim, sa dulo ng kanyang paningin, mayroon siyang naaninag. Isang anino.
Isang hugis ng tao, mabilis na lumalangoy palapit sa kanya mula sa kalaliman. Tapos na ang bagyo, ang dagat na kagabi. Isang halimaw na sumisigaw at nagwawala ay ngayoy humihinga na ng malalim at mahinahon. Iniwan nito ang mga pilat sa dalampasigan, mga nagkalat na sanga, mga basag na kabibe, at ang amoy ng asin at basang lupa. Para kay Miguel, ito ay isang ritual. Pagkatapos ng bawat hagupit ng langit, lilibutin niya ang dalampasigan. Sisiguraduhin kung ang maliit niyang bangka, ang pag-asa, ay nakatali pa rin ng mahigpit. Kung ang kanyang mga lambat ay hindi tinangay ng alon, iyon ang kanyang buhay. Ang dagat ang nagbibigay at ang dagat din ang kumukuha. Siya ay matagal nang natutong tanggapin iyon. Habang naglalakad, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin malapit sa mga batuhan. Isang kumpol ng puting tela, kaiba sa karaniwang kulay abo ng buhanginan at lumot. Marahil ay basura lang na inanod mula sa kung saan. Ngunit habang papalapit, nakita niya ang itim na buhok na nakakalat na parang pinatuyong damong dagat. At pagkatapos, isang kamay, isang braso, isang tao. Bumilis ang tibok ng puso ni Miguel. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang sigaw ng hangin, ang alat ng luha, ang bigat ng isang katawan na hindi na niya nagawang hawakan. Itinaboy niya ang alaala. Hindi ito ang oras para roon. Tumakbo siya palapit. Isang babae. Nakasubsob ang mukha nito sa buhangin. Ang mamahaling puting bestida nito ay punit-punit at puno ng dumi. Agad niya itong ipinihit. Maputla ang mukha nito. Ang mga labi ay kulay ube sa lamig. Inilapat niya ang dalawang daliri sa leeg nito. Mahina. Halos hindi maramdaman, pero nandoon. May buhay pa. Walang pag-aaksaya ng oras. Mararahan niyang binuhat ang babae. Magaan ito, masyadong magaan. Ang ulo nito ay sumandal sa kanyang balikat. Sa ilalim ng amoy ng dagat, naamoy niya ang isang bagay na matamis. Pabango. Hindi ito taga rito. Dinala niya ito sa kanyang maliit na kubo na nakatayo hindi kalayuan sa dalampasigan. Ang tahanan niya ay simple lang, isang silid na gawa sa kawayan at nipa. Sapat lang para sa isang taong pinili ang kalungkutan. Maingat niya itong inihiga sa kanyang papag, ang kaisa-isang kama sa loob ng kubo. Kumuha siya ng malinis na tubig at basahan. Habang marahan niyang nililinis ang buhangin at dumi sa mukha nito, napansin niya ang mga gasgas sa braso nito at isang maliit na hiwa sa noo. Sa ilalim ng liwanag mula sa gasera, ang kagandahan nito ay lumitaw. Kahit na may mga pasa at pamumutla, kitang-kita ang pinunghubog ng kanyang mukha. At sa pagdampi ng basahan sa noo nito, isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa dibdib ni Miguel. Clara. Ang pangalan ay isang bulong sa kanyang isipan. Ang kanyang Clara. Ang mahabang buhok nito na nakakalat din sa buhanginan, ang kaputlaan ng balat nito noong huli niya itong nakita. Napapikit si Miguel ng mariin. Hindi siya si Clara. Nang matapos niyang linisin ang mga sugat nito, kinumutan niya ito ng makapal na kumot. Umupo siya sa isang maliit na bangkito. Sa tabi nito, pinagmamasdan ang marahan nitong paghinga. Sino siya? Paano siya napadpad dito? Marahil ay mula sa isang yate na naabutan ng bagyo. Ngunit bakit siya nag-iisa? Ang mga tanong ay bumagabag sa kanya. Ngunit alam niyang wala siyang makukuhang sagot ngayon. Ang mahalaga ay ligtas na ito. Lumipas ang maraming oras. Ang araw ay sumikat na, nagbibigay ng ginintuang kulay sa loob ng kubo. Naghanda si Miguel ng mainit na sabaw, sakaling magising ito. At pagkatapos, gumalaw ito. Isang malalim na paghinga, tapos isang mabilis na pagmulat ng mga mata. Ang mga matang yon ay hindi nagpakita ng kalituhan. Ang nakita ni Miguel doon ay purong takot. Sa isang iglap, ang babae ay bumangon, sumisigaw, habang gumagapang paatras, palayo sa kanya, hanggang sa mapasandal ito
sa dingding na kawayan. Ang mga mata nito ay nanlalaki, puno ng isang uri ng pangingilabot na hindi maintindihan ni Miguel. "Huminahon ka," sabi niya sa pinakamahinahong boses na kaya niya. Itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang masamang intensyon. "Hindi kita sasaktan." Ngunit ang babae ay tila hindi siya naririnig. Ang paghinga nito ay mabilis at mababaw. Tinitingnan siya nito na para bang siya ay isang halimaw na nag-aabang sa dilim. Dahan-dahan, ulit ni Miguel, kumuha ng isang baso ng tubig. "Ligtas ka rito." Iniabot niya ang baso. Ngunit sa halip na tanggapin, lalo lang itong umigtad. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng pagbabantay, ng kawalan ng tiwala. Nanginginig ang boses nito nang sa wakas ay magsalita ito. "Sino ka? Nasaan ako?" Isang sigaw ang gumising kay Malia. Isang sigaw na nagmula sa sarili niyang lalamunan. Napabangon siya, basang-basa ng pawis, ang puso niya'y kumakaripas sa kanyang dibdib. Nasa loob pa rin siya ng maliit na kubo. Ang malambot na liwanag ng umaga ay sumisilip sa mga siwang ng dingding na kawayan. Pero sa kanyang isipan, nasa dilim pa rin siya, sa ilalim ng dagat. Ang mga kamay ni Alejandro sa kanyang likod, ang malamig at walang emosyon nitong mga mata. Hindi ito panaginip. Ang katotohanan ay isang bangungot na hindi niya matakasan. Narinig niya ang mga yabag sa labas at agad siyang napasiksik sa sulok ng papag. Hinila ang kumot hanggang sa kanyang dibdib na parang kalasag. Bumukas ang pinto. Ang lalaking nagligtas sa kanya, si Miguel. May dala itong isang maliit na palanggana ng tubig at isang tasang umuusok. Hindi ito nagsalita. Maingat nitong inilapag ang mga yon sa isang maliit na mesa. Sinisiguradong may sapat na distansya sa pagitan nila. Pagkatapos, tumalikod na ito at lumabas. Isinarang muli ang pinto. Ganoon ang naging takbo ng mga sumunod na araw. Si Malia ay parang isang sugatang hayop na nagtatago sa kanyang lungga. Si Miguel naman ay ang tahimik na tagapag-alaga. Nag-iiwan ng pagkain at malinis na tubig, hindi kailanman nagtatanong, hindi kailanman pumapasok nang walang babala. Tinanggap niya ang tulong nito pero hindi ang tiwala. Paano pa siya magtitiwala sa isang lalaki kung ang mismong lalaking pinangakuan niya ng habang buhay ang siyang tumapos nito? Isang umaga, isang matandang babae na may mabait na ngiti ang pumasok kasama ni Miguel. "Hija, ako si Aling Nena," sabi nito. Ang boses ay malumanay na parang himig. "Nagdala ako ng mainit na lugaw para sa'yo." Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakaramdam si Malia ng isang bagay maliban sa takot at galit. Isang kislap ng init. Ang presensya ng matanda ay may dalang kapanatagan na hindi maibigay ni Miguel. Umupo si Aling Nena sa tabi niya. Hindi masyadong malapit. "Huwag kang mag-alala, anak. Ligtas ka rito. Ang baryo namin ay mapayapa. At si Miguel, kahit mukhang laging malungkot iyan, busilak ang puso niyan." Dahan-dahang tinikman ni Malia ang lugaw. Mainit ito, at ang init ay unti-unting gumapang sa kanyang nanlalamig na katawan. Nagsimulang magkwento si Aling Nena tungkol sa buhay sa baryo, sa mga mangingisda, sa mga tsismis sa palengke. Hindi siya nagtanong tungkol sa nakaraan ni Malia. Naramdaman ni Malia na binibigyan siya nito ng espasyo para huminga. Unti-unti, nagsimula siyang lumabas ng kubo. Uupo siya sa may dalampasigan, pinagmamasdan ang mga alon. Ang dagat na muntik nang maging libingan niya ay siya na ngayong tanging tanawin. Isang hapon, habang nag-aayos ng lambat si Miguel, nilapitan niya ito. "Salamat," bulong niya. Sapat lang para marinig. Tumangulang si Miguel, hindi tumitingin sa kanya. Patuloy ito sa ginagawa. "Bakit ito, Hit?" Tanong ulit ni Malia. "Bakit mo ako tinulungan?" Huminto ito sa pag-aayos ng lambat. Tumingin ito sa malayo, sa abot tanaw.
dahil walang sino man ang nararapat na mamatay ng mag-isa sa dagat. May bigat sa mga salita nito, isang kalungkutan na tila mas malalim pa sa karagatan. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Malia na ang lalaking ito ay mayroon ding sariling mga multo. Kinagabihan, inimbitahan sila ni Aling Nena na manood ng balita sa kanyang maliit na tindahan, kung saan mayroon siyang luma ngunit gumaganang telebisyon. Pumayag si Malia. Gusto niyang makaramdam ng normalidad, kahit saglit lang. At doon, sa isang maliit at kumukurap-kurap na screen, gumuho ang kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon. Nandoon si Alejandro, nakasuot ng itim na suit, ang mukha ay nagpapahayag ng perpektong pagluluksa. Sa tabi niya, si Isabela nakahawak sa braso nito ang larawan ng isang nag-aalalang kasintahan. Isang malagim na trahedya, sabi ng reporter. Ang kilalang negosyanteng si Malia Sandoval, pinaniniwala ang nalunod matapos mahulog sa kanilang yate sa kasagsagan ng bagyo. Naramdaman ni Malia na nanlamig ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, nagsalita si Alejandro. Ang boses niya ay basag, puno ng pekeng pighati. Mahal na mahal ko ang aking asawa, sabi nito. Tumitingin ng diretso sa kamera. Ang pagkawala niya ay isang sakit na hindi na siguro mawawala. Ngunit alam kong gugustuhin niyang ipagpatuloy ko ang aming mga pangarap. Hinawakan nito ang kamay ni Isabela. Kaya naman, bilang pag-alala sa kanya, napagdesisyonan naming ituloy ang kasal dahil ito ang magpapatibay sa kumpanyang pareho naming itinatag para kay Malia. Hindi na makahinga si Malia. Ang galit. Ito ay isang alon, mas malaki at mas marahas kaysa sa alon na humila sa kanya pababa. Ito ay mainit, nagniningas, at nilalamon nito ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang pighati ay napalitan ng puot. Ang kalungkutan ay naging isang matalim na kutsilyo. Tumayo siya at mabilis na naglakad pabalik sa kubo. Hindi pinapansin ang tawag ni Aling Nena. Sa loob ng kubo, napatingin siya sa isang maliit at basag na salamin na nakasabit sa dingding. Ang nakita niya ay hindi ang babaeng halos sumuko na. Ang nakita niya ay isang estranghero na may mga matang nag-aapoy. Isang babaeng kinitilan ng buhay, ninakawan ng anak. At ngayon, binubura pa ang alaala. Huminga siya ng malalim. Ang bawat paghinga ay nagpapatibay sa determinasyon sa kanyang puso. Hinawakan niya ang kanyang refleksyon sa basag na salamin. At sa katahimikan ng gabi, isang bulong na puno ng pangako ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi pa ako patay, Alejandro, at babalikan kita. Ang galit ay isang panggatong. Sa loob ng 2 araw, hinayaan ni Malia na mag-alab ito sa kanyang puso hanggang sa maging isang matibay na asero ng determinasyon. Tapos na ang pagluluksa. Oras na para lumaban. Kinaumagahan, hinintay niyang matapos si Miguel sa paghahanda ng kanyang bangka. Nilapitan niya ito. Ang kanyang mga paa ay matatag na nakatapak sa buhangin. Hindi na siya ang babaeng nanginginig sa takot. Miguel, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Kailangan ko ng tulong mo. Bahagya itong lumingon. Ang mga mata nito ay nagtatanong. Nakita ni Malia ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Ang pag-aalala. Kailangan kong tumawag sa Maynila. Pagpapatuloy niya. Mayroon akong kaibigan, isang abogado. Kailangan niyang malaman na buhay pa ako. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Miguel at ang pag-igting ng panga nito. Ito ang reaksyong inaasahan niya. Ang reaksyon ng isang taong gustong manatili sa anino. Mapanganib iyan, sabi nito. Ang boses ay mababa. Kung sino man ang gumawa sa iyo niyan, siguradong hinahanap ka pa rin nila. Kaya nga hindi na ako pwedeng magtago, giit ni Malia. Habang nananahimik ako rito, malaya silang ginagawa ang gusto nila. Miguel, ninakaw nila ang lahat sa akin. Hindi ko hahayaang nakawin din nila ang katotohanan.
Tinitigan siya ni Miguel ng matagal. Nakita ni Malia sa mga mata nito ang isang panloob na debate. Ang takot na minsan nang sumira sa buhay nito at ang kislap ng isang bagay na matagal nang natutulog, marahil ay pag-asa o ang simpleng pagnanais na gawin ang tama. Sa huli, marahan itong tumango. Sa bayan, may telepono sa kooperatiba. Ang paglalakbay papunta sa bayan ay tahimik. Sumakay sila sa isang tricycle na bumibiyahe sa bakubakong daan. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Malia ang mundo sa labas ng dalampasigan ni Miguel. Ang mga puno ng niyog, ang mga batang naghahabulan, ang mga simpleng bahay, isang buhay na napakalayo sa dati niyang mundo ng salamin at bakal. Nahanap nila ang telepono sa isang maliit na opisina. Inabutan ni Miguel ng ilang barya ang bantay at sumenyas kay Malia. Huminga siya ng malalim bago i-dial ang numero ni David, ang kanyang kaibigan mula pa noong kolehiyo, ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya ng buong buo. Sa ikatlong ring, isang pamilyar na boses ang sumagot. David Reyes speaking. David, sabi ni Malia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon sa araw na yon. Isang sandali ng katahimikan. Sino to? David, si Malia to. Narinig niya ang malakas na paghinga sa kabilang linya. Malia? Imposible. Patay ka na. Nakita ko sa balita. Hindi ako patay, David. Sinubukan nila. Pero hindi sila nagtagumpay. At doon bumuhos ang lahat. Ikinuwento niya ang bawat detalye. Ang ospital, ang pagkawala ng kanilang anak, ang pagkukunwari ni Alejandro, ang pag-amin nito sa yate, ang pagtulak sa kanya sa dagat. Ang bawat salita ay parang bubog na muling sumusugat sa kanyang lalamunan. Nakinig si David nang walang putol. Nang matapos si Malia, ang tanging maririnig ay ang galit sa paghinga nito. Hayop siya, sabi ni David. Ang boses ay puno ng galit. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Hindi. Delikado. Mabilis na sagot ni Malia. Kailangan ko lang na malaman mo at kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong malaman ang lahat ng nangyayari sa kumpanya. Gagawin ko, Malia. Gagawin ko ang lahat. Pangako ni David. Mag-iingat ka. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Tatawagan kita ulit sa numerong ito bukas, sa parehong oras. Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Malia na gumaan ang isang bahagi ng kanyang pasanin. May kakampi na siya. Pagbalik nila sa dalampasigan, nakita niyang naglalabas ng lambat si Miguel. Punit-punit ito sa ilang bahagi. Umupo ito sa buhangin at nagsimulang ayusin ito gamit ang isang maliit na lanseta at sinulid na nylon. Umupo si Malia, hindi kalayuan sa kanya. Pinagmamasdan ang maliksi at sanay nitong mga kamay. Ang mga kamay na yon ay magaspang, puno ng kalyo mula sa taon ng pagtatrabaho. Ibang-iba sa malalambot at manikyuradong kamay ni Alejandro. Gusto mong matuto? Tanong ni Miguel nang hindi tumitingin. Tumango si Malia. Inabutan siya nito ng isang maliit na bahagi ng lambat. Itinuro nito sa kanya ang simpleng pagtatahi, ang pagbuhol sa bawat dulo para maging matibay. Tahimik silang nagtrabaho, ang tanging maririnig ay ang ritmikong tunog ng alon. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Malia ng kapayapaan. Isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang simpleng gawain ng pag-aayos sa isang bagay na sira ay parang isang metapora para sa sarili niyang buhay. Kinabukasan, sa parehong oras, bumalik sila sa bayan. Naghihintay si Malia sa tabi ng telepono. Ang kanyang puso ay kumakabog. Sakto sa oras, tumunog ito. Malia, sabi ni David. Ang boses ay seryoso. Nagsimula na akong maghalungkat. Nakapasok ako sa ilang files. Gaya ng sinabi mo, ibebenta na ni Alejandro ang malaking porsyento ng shares mo kay Isabela.
Pero may iba pa akong nakita kung huminto ito na para bang nag-aalangang sabihin, "Ano yon, David?" "Malia," sabi ni David. Ang boses ay bumaba na parang isang bulong. "May nahanap akong kahina-hinala sa mga dokumento ng kumpanya tungkol sa pagkamatay ng papa mo." Ang mga salita ni David ay parang isang malakas na sampal. Anong, anong tungkol kay papa? Halos pabulong na tanong ni Malia sa telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanlalamig habang nakakapit sa handset. Narinig niya ang pag-aalangan sa boses ni David sa kabilang linya. "Hindi pa ako sigurado sa lahat, Malia. Pero may mga financial records dito na hindi nagtutugma. Isang malaking halaga ang inilabas sa kumpanya isang linggo matapos ang aksidente. At ang transaksyon, pinalabas na investment loss pero tinrace ko. Ang isang bahagi nito ay napunta sa isang offshore account. Isang account na may koneksyon sa pamilya ni Isabela. Aksidente. Ganoon palagi ang tawag nila rito. Isang malagim na aksidente sa kotse sa isang madulas na kalsada sa Tagaytay. Iyon ang sinabi sa kanya ng lahat. Iyon ang sinabi sa kanya ni Alejandro, na siyang kasama ng kanyang ama sa business trip na yon, pero himalang nakaligtas na may kaunting galos lamang. Si Alejandro ang nag-asikaso ng lahat. Si Alejandro ang umiyak sa kanyang tabi noong burol. Si Alejandro ang nangakong aalagaan siya at ang pamana ng kanyang ama. Isang kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. "Malia, andyan ka pa ba?" "Oo," sagot ni Malia. Ang boses niya ay walang laman. "Salamat, David. Mag-ingat ka." Ibinalik niya ang telepono sa lalagyan nito na parang isang taong naglalakad habang natutulog. Hindi niya namalayan ang tingin ni Miguel na puno ng pag-aalala. Ang tanging nakikita niya ay mga imahe mula sa nakaraan. Mga piraso ng alaala na dati walang kahulugan, ngunit ngayoy nagiging mga piraso ng isang masalimuot na palaisipan. Naalala niya ang isang gabi, ilang linggo, bago ang aksidente. Nag-usap ang kanyang ama at si Alejandro sa kanilang library. Narinig niya ang pagtaas ng boses ng kanyang ama, isang bagay na bihirang mangyari. "Hindi ito tama, Alejandro. Ang pinaghirapan ko ay hindi ko hahayaang madungisan ng ganitong klaseng negosyo." Naalala rin niya kung gaano kaputla si Alejandro nang lumabas ito ng silid. Hindi niya ito pinansin noon. Akala niya ay simpleng hindi pagkakaunawaan lang. Ngayon, ang alaalang iyon ay parang isang multo na sumasakal sa kanya. Hindi na lang ito tungkol sa panloloko. Hindi na lang ito tungkol sa pagtatangkang pagpatay sa kanya. Ito ay tungkol sa kanyang ama. Naglakad siya palabas ng kooperatiba, tulala, at dire-diretsyong nagtungo sa dalampasigan. Umupo siya sa buhangin, niyakap ang kanyang mga tuhod, at hinayaang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ngunit hindi ito mga luha ng pighati. Ito ay mga luha ng matinding galit. Ang lalaking pumatay sa kanyang anak, ang lalaking sumira sa kanyang buhay, ay siya ring lalaking kumitil sa buhay ng kanyang ama. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Umupo si Miguel sa buhangin, nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lang siya nitong umiyak. Nang sa wakas ay maubos ang kanyang mga luha, ang katahimikan sa pagitan nila ay binalot ng tunog ng mga alon. Ang akala ko, kilalang-kilala ko na ang sakit. Nagsimulang magsalita si Malia Iha. Ang boses ay paos. Pero may masasakit pa pala. Yung malaman mong ang buong buhay mo, ang pundasyon ng pagkatao mo, ay itinayo sa isang kasinungalingan. Tumingin siya kay Miguel. Sa unang pagkakataon, hindi takot o pagdududa ang nakita niya sa mga mata nito, kundi isang malalim na pag-unawa. "Hindi ko rin akalain na makakaramdam pa ako ulit." Mahinang sabi ni Miguel, ang tingin ay nasa malayo. "Noong araw na yon,
Noong kinuha siya sa akin ng dagat, parang may isang bahagi sa akin na namatay kasama niya. Si Clara. Akala ko, ang pag-iwas sa lahat ay ang paraan para hindi na ako masaktan muli. Pero ang totoo, pinapatay ko lang ang sarili ko ng dahan-dahan. Tumingin ito sa kanya. Ikaw, ipinaalala mo sa akin na posible palang makaramdam ang takot, ng pag-aalala, ng, ng pagnanais na protektahan ng isang tao. Sa mga sandaling iyon, sa ilalim ng papalubog na araw, nakita ni Malia ang totoong Miguel, isang lalaking wasak din, isang kaluluwang naliligaw, at sa kanilang parehong pagkasira, nakahanap sila ng isang bagay na buo, isang koneksyon na hindi maipaliwanag ng mga salita. Ang malamig na pawis ang unang gumising kay Alejandro. Bumangon siya mula sa mamahaling Egyptian cotton sheets. Ang kanyang paghinga ay mabilis at malalim na para bang kalalabas niya lang mula sa tubig. Ang panaginip, iyon na namang panaginip, ang maitim na tubig, ang katahimikan. At pagkatapos, ang mukha ni Malia lumilitaw mula sa kalaliman. Hindi ito galit, hindi ito malungkot. Ang mga mata nito ay blangko, walang emosyon, mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Hinilamos niya ang kanyang mukha. Tumingin siya sa labas ng floor-to-ceiling window ng kanyang penthouse. Ang mga ilaw ng syudad ay parang isang carpet ng mga bituin sa kanyang paanan. Ito ang kanyang kaharian. Ang lahat ng ito ay dapat na sa kanya. Pero bakit pakiramdam niya ay isa siyang presong nakakulong sa isang gintong hawla? Kumuha siya ng isang bote ng mamahaling whiskey at nagsalin sa isang baso. 3:00 pa lang ng umaga. Hindi na siya makatulog nitong mga nakaraang linggo. Ang bawat anino ay tila may hugis ni Malia. Ang bawat alon na naririnig niya sa mga pelikula ay nagbabalik sa kanya sa gabing iyon. Hindi ka pa rin makatulog? Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Nanggaling ito sa may pintuan ng kanyang silid. Si Isabela. Nakasandal ito sa hamba ng pinto. Nakasuot ng isang seda na roba. Ang mga braso ay nakahalukip-kip. Ang ganda niya ay parang isang matalim na patalim. Pinapainom mo na naman ang iyong mga demonyo, mahal? Tanong nito. May halong pang-uuyam sa kanyang boses. Hayaan mo ako, Isabela. Sagot ni Alejandro. Hindi lumilingon. Naglakad ito palapit. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Inagaw nito ang baso mula sa kanyang kamay at inilapag sa mesa. Hindi pwede. Malapit na ang kasal natin. Hindi magandang tingnan na ang groom ay mukhang isang walking corpse na binabagabag ng multo. Hinarap siya ni Alejandro. Ang galit ay nagsisimulang pumalit sa takot. Ako pa rin ang CEO ng kumpanyang ito, Isabela. Huwag mong kalimutan ang lugar mo. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Isang tawang malamig at walang kagalakan. Ang lugar ko, Alejandro, mahal. Kung hindi dahil sa akin, wala ka na sa lugar na yan. Kung hindi dahil sa pera ng pamilya ko, ang kaharian mo ay isa na lamang tumpok ng abo. May utang na loob ako sa'yo pero hindi lang yun ang utang mo sa akin. Putol ni Isabela, ang nangiti ay nawala sa kanyang mukha. At alam na alam mo kung ano ang tinutukoy ko. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Alejandro. Ang usapan natin ay tungkol lang sa kumpanya. Sabi niya, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Talaga? Tanong ni Isabela. Lumapit pa ito. Ang mga mata ay nang-aasar. Pati ba ang usapan ninyo ng iyong matapat na tauhan tungkol sa aksidente sa Tagaytay? Kasama rin ba yon sa usapan tungkol sa kumpanya? Naniga si Alejandro. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Paano mo? May mga mata at tainga ako kahit saan, Alejandro. At meron akong isang bagay na mas mahalaga pa roon. May kinuha ito mula sa bulsa ng kanyang roba. Isang maliit na audio recorder. Naaalala mo ba ang pag-uusap ninyo ni Mang Cardo bago siya nagretiro sa probinsya?
Ang pag-uusap kung saan sinabi mong kailangang siguraduhing hindi na makakapagsalita pa ang matanda. Nirecord ko ang lahat. Para siyang binuhusan ng isang baldeng yelo. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi lang isang ganid na kasosyo. Isa siyang ahas na matagal nang naghihintay ng tamang oras para tumuklaw. Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa bedside table. Isang unknown number. Sa sobrang gulat, agad niya itong sinagot. Hello? Katahimikan. Hello? Sino to? Ulit niya. Wala pa ring nagsasalita sa kabilang linya. Ang tanging naririnig niya ay isang tunog, isang pamilyar, nakakakilabot na tunog. Ang marahang paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Sa sobrang takot, ibinagsak niya ang cellphone sa sahig. Napahawak siya sa kanyang dibdib, humihingal. Napanood ni Isabela ang lahat. Isang malamig at kalkuladong nangiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Kumuha siya ng isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang maliit, itim na USB drive. Inihagis niya ito sa kama sa tabi ni Alejandro. Ito ang lahat ng kasalanan mo. Mahal, sabi ni Isabela. Ang boses niya ay isang nakakakilabot na bulong. Ang tungkol kay Malia. Ang tungkol sa tatay niya. Lahat ay nandyan. Yumuko ito hanggang sa maging magkalibel ang kanilang mga mukha. At ngayon, pag-aari ko na ang mga ito. Ang paraiso ay may mga mata. Ito ang natutunan ni Miguel sa loob ng ilang linggong paninirahan ni Malia sa kanyang baryo. Ang kanilang maliit na komunidad na dati isang lugar ng simpleng pamumuhay at tsismisan tungkol sa huli ng isda ay unti-unting nagkaroon ng bagong pinagkakaabalahan. Isang magandang estranghera na may malulungkot na mga mata. Sino ba talaga siya, Miguel? Tanong ni Aling Nena isang araw habang nag-aayos sila ng mga paninda sa kanyang maliit na tindahan. May mga nagtatanong na, sabi nila, baka naman asawa mo yan na tinakbuhan mo dati kaya ka nagtatago dito. Isang nangiti lang ang isinagot ni Miguel. Hinayaan niyang lumipad ang mga haka-haka. Mas ligtas iyon kaysa sa katotohanan. Ngunit isang umaga, ang panganib na dati na sa isipan lang nila ay nagkaroon ng mukha. Nasa palengke si Miguel para bumili ng kape nang mapansin niya sila. Dalawang lalaki, hindi sila taga rito. Kitang-kita iyon sa kanilang mga damit na pangsyudad at sa paraan ng kanilang pagmamasid sa paligid. Hindi tulad ng isang turista na namamangha, kundi tulad ng isang mandaragit na naghahanap ng bibiktimahin. Nagkunwari siyang hindi sila napansin. Kumuha siya ng kape at naglakad palayo. Ngunit ang kanyang mga tainga ay nakatutok. Sigurado ka bang ito ang lugar? Narinig niyang sabi ng isa. Dito daw sa probinsyang ito inanod ang bangkay, pero hindi naman nakita. Baka naman may nakakita sa kanya na buhay. Sagot ng isa pa. Magtanong-tanong tayo tungkol sa isang babaeng posibleng nalunod pero nakaligtas. Isang babaeng maganda, maputi. Tumindig ang mga balahibo ni Miguel. Hindi na niya tinapos ang kanyang pamimili. Mabilis ngunit maingat siyang naglakad pabalik sa dalampasigan. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 kilo. Ang takot na matagal na niyang ibinaon ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Ang takot na may mawala sa kanya. Pagdating niya sa kubo, nadatnan niya si Malia na nagwawalis sa labas. Ang simpleng tanawin na yon, siya, sa ilalim ng araw, na para bang matagal na itong bahagi ng kanyang buhay, ay lalong nagpatindi sa kanyang pangamba. Malia, sabi niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Mag-empake ka ng ilang damit. Mabilis. Nakita ni Malia ang pagbabago sa kanyang mukha. Agad nitong ibinaba ang walis. Bakit? Anong nangyari? Huwag ka nang magtanong. Bilisan mo. Hindi na nagtanong pa si Malia. Pumasok ito sa kubo at mabilis na inilagay ang iilang damit na mayroon siya sa isang bayong. Dinala siya ni Miguel sa isang pamilyar na daan, palayo sa mga kubo
papunta sa gilid ng mga batuhan na nakapalibot sa isang maliit na look. May isang maliit at halos hindi mapansing siwang sa pagitan ng dalawang malalaking bato. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Malia, humihingal. "Dito," sabi ni Miguel. Hinawi ang mga baging na tumatakip sa siwang. Sa likod nito ay isang maliit na kuweba. Sapat lang ang laki para sa 2 tao. Dito ako nagtatago noong bata ako kapag nagagalit ang tatay ko. Walang sino man ang nakakaalam nito. Pumasok sila sa loob. Madilim at medyo maalinsangan, pero ligtas. Naupo sila sa malamig na sahig na buhangin. Ang kanilang mga likod ay nakasandal sa pader ng bato. Ang tanging liwanag ay mula sa maliit na siwang na kanilang pinasukan. Masyadong malapit ang kanilang pagkaupo. Naririnig ni Malia ang paghinga ni Miguel. Naririnig ni Malia ang paghinga ni Miguel. Naamoy niya ang alat ng dagat na kumapit sa damit nito. Sa loob ng maliit na espasyo, ang presensya nito ay naging napakatindi. "May mga naghahanap sa'yo," sa wakas ay sabi ni Miguel, binasag ang katahimikan. 2 lalaki, narinig ko sila sa palengke. Naramdaman ni Malia ang paglamig ng kanyang mga kamay. Nahanap na nila siya. Dinala niya ang gulo ng syudad sa tahimik na paraisong ito. "Kasalanan ko to," bulong niya. "Dapat umalis na ako. Hindi ko dapat kayo dinamay dito." "Shh," sabi ni Miguel. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata nito ay seryoso sa malabong liwanag. "Hindi mo to kasalanan at hindi kita hahayaang umalis ng mag-isa." May isang bagay sa paraan ng pagkakasabi nito, isang bagay sa paraan ng pagtingin nito na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Malia. "Miguel, natatakot ako." Pag-amin niya, ang boses ay halos hindi marinig. "Hindi para sa sarili ko, para sa'yo, para kay Aling Nena. Ayokong may masaktan dahil sa akin." "Wala kang dapat ikatakot hanggat kasama mo ako," sabi ni Miguel. At sa sandaling iyon, ginawa nito ang isang bagay na hindi inaasahan ni Malia. Dahan-dahan nitong inabot ang kanyang kamay at hinawakan ito. Ang mga kamay nito ay magaspang, pero ang hawak nito ay puno ng ingat at init. Para itong isang angkla sa gitna ng isang rumaragasang bagyo sa loob niya. "Hindi ko na kayang may mawala ulit, Malia," bulong ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng isang emosyon na matagal na nitong itinatago. "Hindi ko nakakayanin." Sa mga sandaling iyon, sa loob ng madilim na kuweba, tila huminto ang mundo. Ang tanging naroroon ay silang 2 taong pinagtagpo ng trahedya na naghahanap ng kanlungan sa isa't isa. Samantala, sa labas, ang araw ay patuloy sa paglubog. Ang 2 lalaki, pagod na sa pagtatanong, ay napadpad sa maliit na tindahan ni Aling Nena. "Magandang gabi ho," sabi ng isa. Pilit nang ngumingiti. "Naghahanap lang kami ng impormasyon. Mayroon daw kasing babaeng nalunod dito, ilang linggo na ang nakalipas. Baka may napadpad sa inyong dalampasigan?" Tinaasan sila ng kilay ni Aling Nena. "Wala akong nabalitaang ganyan. Maraming basura ang inanod ng bagyo, pero walang tao." Ngunit habang papaalis na ang mga lalaki, may isang bagay sa labas ng kubo ni Miguel ang nakakuha ng kanilang pansin. Isang puting panyo na nakasabit sa isang sampayan. Isang panyong may burda ng maliit na bulaklak sa gilid. Hindi ito ordinaryong panyo. Nagkatinginan ang 2 lalaki. Dahan-dahan silang naglakad palapit sa kubo. Walang tao. Pabalang nilang itinulak ang pinto at pumasok. Sinira nila ang iilang gamit. Itinapon ang mga unan. Itinaob ang maliit na mesa. Habang papalabas na sila, handa nang bumalik sa kanilang amo na may balitang malamang ay dito nga nagtatago ang kanilang target. May napansin ang isa sa kanila sa buhangin, malapit sa daanan papunta sa mga batuhan. Isang piraso ng tela, isang puting tela na may kaparehong burda ng bulaklak. Tila nahulog mula sa isang nagmamadaling tao. Isang scarf. Ang scarf na suot ni Malia kaninang umaga. Tumingala ang lalaki, ang kanyang tingin ay dahan-dahang gumapang sa hanay
ng mga batuhan na humahantong sa isang maliit na luk. Ang nangiti sa kanyang mukha ay mapanganib. Dahan-dahan siyang naglakad palapit doon. Hinugot niya ang isang malamig na bagay mula sa kanyang baywang. Isang baril. Ang katahimikan sa loob ng kuweba ay biglang binasag ng isang tunog. Ang tunog ng mga yabag sa buhangin. Dahan-dahan, papalapit. Agad na binitawan ni Miguel ang kamay ni Malia. Isinenyas niya itong manahimik at itinulak ng mas malalim sa kadiliman ng kuweba. Ang katawan niya ay naging isang pader sa pagitan ni Malia at ng panganib sa labas. Sumilip si Miguel sa maliit na siwang. Nakita niya ang isang anino ng isang lalaki. Ang likod nito ay nakatalikod sa kanila, nakatingin sa direksyon ng kubo. Maya-maya, isa pang anino ang sumunod. "Wala rito, pre," sabi ng isang boses. "Tara na, baka sa kabilang baryo nagpunta." Narinig nila ang mga yabag na papalayo. Huminga ng maluwag si Malia, ngunit nanatiling tensyonado si Miguel. Hindi siya gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa labas. "Sa tingin mo umalis na sila?" bulong ni Malia. "Hindi pa," sagot ni Miguel. Ang boses ay halos hindi marinig. "Bitag yan." At tama nga siya. Sa isang iglap, isang kamay ang biglang sumunggab sa mga baging na tumatakip sa siwang at marahas itong hinila. Ang liwanag ng papalubog na araw ay pumasok at kasabay nito ang nakangising mukha ng isa sa mga lalaki. "Ayon ka lang pala, Miss Sandoval." Ang sumunod na mga pangyayari ay naganap ng napakabilis. Sumigaw si Malia. Itinulak ni Miguel si Malia palayo, habang siya naman ay sumugod palabas ng kuweba. Naitumba niya ang lalaki, ngunit ang kasama nito ay agad na dumating para tumulong. Nagsimula ang isang marahas na bakbakan sa dalampasigan. Si Miguel, na isang mangingisda lang, ay lumalaban gamit ang purong lakas at desperasyon laban sa dalawang lalaking halatang sanay sa pakikipag-away. Nakatanggap siya ng isang suntok sa panga pagkatapos ay isang sipa sa tiyan. Ngunit sa tuwing matutumba siya, muli siyang bumabangon. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab, nakatingin kay Malia na sumisiksik sa takot sa gilid ng kuweba. "Takbo, Malia! Tumakbo ka!" sigaw niya. Ngunit hindi maigalaw ni Malia ang kanyang mga paa. Parang yelo na nanigas ang kanyang buong katawan habang pinapanood ang lalaking nagligtas sa kanya na binubugbog dahil sa kanya. Nakita ng isa sa mga lalaki ang pag-aatubili ni Malia. Ngumisi ito at nagsimulang maglakad palapit sa kanya. "Tapusin na natin to. Ikaw ang kailangan namin, hindi iyang basura na yan." Nang makita ito ni Miguel, isang primordial na sigaw ang kumawala sa kanya. Sa huling pagsabog ng lakas, sinugod niya ang lalaking nasa likuran niya at sinuntok ito ng buong puwersa na naging dahilan para ito matumba. Pagkatapos, tumakbo siya at humarang sa pagitan ni Malia at ng pangalawang lalaki. "Hindi niyo siya makukuha," sabi ni Miguel, humihingal. Ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang labi. Tumawa ang lalaki. "Bayani ka pala, ha?" Sa isang mabilis na kilos, bumunot ito ng isang patalim. Bago pa man makakilos si Miguel, isang matalim na sakit ang kanyang naramdaman sa kanyang tagiliran. Napayuko siya, napahawak sa sugat kung saan mabilis na kumalat ang init ng kanyang sariling dugo. "Miguel!" Ang sigaw ni Malia ay ang tanging nagpanatili sa kanya na nakatayo. Sa sandaling iyon, ang takot ni Malia ay biglang napalitan ng isang bagay na mas malakas, galit. Isang mabangis, walang pakundangang galit. Nakita niya ang isang lumang sagwan na nakasandal sa mga bato. Walang pag-aalinlangan, dinampot niya ito at, gamit ang lahat ng kanyang lakas, ipinalo sa likod ng lalaking sumaksak kay Miguel. Natumba ang lalaki, nabitawan ang patalim, ngunit ang kasama nito ay nakabawi na. At sa kamay nito, hindi na isang patalim ang hawak. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan. Tinakot ang mga ibon at tila pinahinto ang paghampas ng mga alon.
Kasabay nito ang pagdating ng sigawan. Si Aling Nena, kasama ang iba pang mga mangingisda, ay tumatakbo palapit, may dalang mga itak at mga pamalo. Nakita pala nila ang komosyon mula sa malayo. Natakot ang mga lalaki. Ang isa ay tumakbo papunta sa bangin, habang ang isa naman, ang binaril sa binti ng isang pulis baryo na kasama pala sa grupo, ay napasubsob sa buhangin. Ngunit hindi ito nakita ni Malia. Ang tanging nakikita niya ay si Miguel, nakahandusay sa buhangin. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumuputi. Lumuhod siya sa tabi nito. Niyugyug ito. Miguel, Miguel, gumising ka. Dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata. Inabot nito ang kanyang kamay. Ang sarili nitong kamay ay basang-basa ng dugo. Malia. Iyon lang ang nasabi nito bago ito tuluyang nawalan ng malay. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay tila nanggagaling sa napakalayong lugar. Hinawakan ni Malia ang kamay ni Miguel habang isinasakay ito sa stretcher. Malamig. Masyadong malamig. Sa loob ng maingay na sasakyan, habang mabilis silang tumatakbo papunta sa pinakamalapit na ospital, ang tanging naririnig ni Malia ay ang mga salita ng doktor sa kanyang isipan. Ginawa namin ang lahat. Hindi pwedeng mangyari ulit. Pagdating sa ospital, mabilis itong ipinasok sa emergency room. Naiwan si Malia sa labas. Basang-basa ng dugo ni Miguel, nanginginig sa malamig na pasilyo. Pakiramdam niya, siya ang may kasalanan ng lahat. Dinala niya ang kamatayan sa paraisong ito. Sinira niya ang buhay ng tanging taong nagpakita sa kanya ng kabutihan. Lumabas ang isang doktor pagkatapos ng tila isang walang hanggang paghihintay. Ang mukha nito ay seryoso. Kamag-anak po ba kayo ng pasyente? Kaibigan po, sagot ni Malia. Ang boses ay nanginginig. Kamusta po siya? Huminga ng malalim ang doktor. Malala ang tama niya. Malaki ang nawalang dugo. Ginawa na namin ang lahat, pero kailangan nating maghanda sa pinakamasama. Ang mga salita ng doktor ay parang isang hatol na kamatayan. Kailangan nating maghanda sa pinakamasama. Sa loob ng ilang oras, naupo si Malia sa malamig na sahig ng pasilyo ng ospital, nakayakap sa kanyang sarili, habang ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Hindi. Isang salita ang nabuo sa gitna ng kanyang pagluluksa. Hindi. Hindi niya hahayaang magwakas ang lahat ng ganito. Hindi niya hahayaang maging isa pang biktima si Miguel sa kasamaan ni Alejandro. Hindi niya hahayaang ang sakripisyo nito ay mawalan ng saysay. Ang pighati sa kanyang puso ay unti-unting nagbago. Ito ay naging parang isang yelo. Malamig, matigas, at matalim. Ang dating nag-aalab na galit ay napalitan ng isang kalmadong determinasyon. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagiging biktima. Nang dumating si David kinabukasan, isang ibang Malia ang kanyang natagpuan. Hindi na ang babaeng wasak at umiiyak ang nasa harap niya, kundi isang general na naghahanda para sa kanyang huling laban. Kamusta siya? Tanong ni David. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Lumalaban pa siya, sagot ni Malia. Tumayo siya ng tuwid. At lalaban din ako, para sa kanya. Sa tabi ng kama ni Miguel sa ICU, hinawakan ni Malia ang kamay nito. Nakakabit ito sa maraming tubo, ngunit ang mahinang pagtibok ng puso nito sa monitor ay isang senyales ng pag-asa. Miguel, pangako, bulong niya. Tatapusin ko na to. Pagbalik ko, isang bagong umaga na ang sasalubong sa atin. Walang multo, walang takot. Hinalikan niya ang noo nito at sa huling pagkakataon, lumingon bago lumabas ng silid. Sa tulong ni David, binuo nila ang plano. Ang tauhan na nahuli, natakot sa habambuhay na pagkakakulong, ay umamin sa lahat. Ikinuwento nito kung paano sila inutusan ni Alejandro na patahimikin si Malia. Mayroon na silang testimonya. Si Aling Nena at ang iba pang mangingisda ay handa ring tumestigo sa nangyari. At ang huling piraso, ang pinakamatibay na ebidensya,
ay nasa kamay na ni David, ang USB. Nakuha niya ito mula sa isang source sa loob ng kampo ni Isabela. Isang katulong na matagal nang galit sa kalupitan nito. Nasa loob ng maliit na drive na yon ang lahat. Ang audio recording ng pag-amin ni Alejandro tungkol sa pagkamatay ng ama ni Malia, mga dokumento ng money laundering, at ang lahat ng kasalanan na ginamit ni Isabela para i-blackmail ito. Ang araw ng kasal ay dumating, ang pinakamalaki at pinakamarangyang kasal ng taon. Ang simbahan ay napupuno ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Lahat ay nakangiti, walang kamalay-malay sa kasinungalingang nakatago sa likod ng mga bulaklak at mamahaling palamuti. Sa harap ng altar, nakatayo si Alejandro. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ngunit ang kanyang mga mata ay mailap. Sa tabi niya, si Isabela, isang diyosa sa kanyang puting trahe de boda, ang larawan ng tagumpay. Nagsimula ang seremonya. Ang musika ay maringal. Tinatanggap mo ba, Alejandro, si Isabela upang maging iyong kabiyak? Nasa kasagsagan ng kanilang mga panata nang bumukas ang malaking pinto sa likuran ng simbahan. Dahan-dahan, ang lahat ng ulo ay lumingon. Ang musika ay huminto. Ang pari ay natigilan. Sa may pintuan, nakatayo ang isang babae. Nakasuot ng isang simpleng puting bestida, ang kanyang buhok ay nakalugay. Hindi siya mukhang multo. Siya ay totoo. At ang kanyang presensya ay mas malakas kaysa sa lahat ng kapangyarihan at yaman sa loob ng simbahan, si Malia. Ang lahat ay napasinghap. Ang mga bulungan ay kumalat na parang apoy. Ngunit ang tanging tinitingnan ni Malia ay ang lalaki sa altar. Nakita niya ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Alejandro, ang pagkasuklam at purong takot. Nakita niya rin ang panlalaki ng mga mata ni Isabela, ang pagkalkula na mabilis na naglalaro sa kanyang isipan. Naglakad si Malia sa pasilyo, ang kanyang mga yapak ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Bawat hakbang ay isang hakbang palayo sa kanyang nakaraan at isang hakbang palapit sa katarungan. Huminto siya sa harap mismo ng altar sa pagitan ng 2 taong sumira sa kanyang buhay. Ang kanyang mga mata ay hindi binitiwan si Alejandro. "Paumanhin, Father," sabi ni Malia. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat. Mukhang may kaunting problema sa kasal na ito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alejandro. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi maaring magpakasal ang isang lalaking may asawa pa, lalo na sa isang mamamatay tao. Ang mga salita ni Malia ay parang isang bombang sumabog sa loob ng simbahan. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga kamera ng media na naroon para i-cover ang kasal ng taon ay mabilis na nag-focus sa eksena sa altar. "Ano ang kalokohan ito?" sigaw ni Alejandro. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. "Patay ka na!" Nakita ng lahat sa balita. "Talaga?" tanong ni Malia. Tinaasan siya ng kilay. "Hindi lahat ng nakikita sa balita ay totoo, Alejandro. Katulad ng pagmamahal na ipinangako mo sa akin." Biglang tumawa si Isabela, isang tawang puno ng lason. "Huwag kang maniwala sa kanya, Alejandro. Baliw na siya. Malamang ay may amnesia at ginagamit lang ng kung sino." "Tama ka, Isabela. May isang bagay nga akong ginagamit," sabi ni Malia. At sa isang senyas, isang malaking screen na nakatago sa likod ng mga bulaklak sa altar ang biglang bumukas. Ang unang lumabas ay isang video. Ang testimonya ng nahuling tauhan, detalyadong isinasalaysay kung paano siya inutusan ni Alejandro na itulak si Malia sa dagat at siguraduhing hindi na ito makikita pa. Namilog ang mga mata ng mga bisita. Si Alejandro ay namutla na parang papel. "Kasinungalingan!" sigaw niya. "Binayaran niya yan." "Kung ganoon, baka naman ito ay totoo?" sabi ni Malia. Ang sumunod na tumunog sa buong simbahan ay isang audio recording.
Ang boses ni Alejandro, malinaw at hindi maikakaila, nakausap ang tauhan nito tungkol sa aksidente sa Tagaytay. Kailangang siguraduhing hindi na makakapagsalita pa ang matanda. Alam na niya ang tungkol sa mga transaksyon. Delikado tayo. Isang kolektibong hininga ng gulat ang narinig mula sa mga tao. Ngunit hindi pa tapos si Malia. At ikaw, Isabela, sabi niya, bumaling sa babaeng ngayon ay nanginginig na sa galit. Akala mo ba makakatakas ka? Ang huling ebidensya ay ipinakita. Mga kopya ng bank transfer mula sa offshore account papunta sa mga personal na account ni Isabela. Ang pera mula sa pagkamatay ng ama ni Malia. Doon na sumabog ang lahat. Ikaw ang may kasalanan nito. Sigaw ni Isabela. Dinuro si Alejandro. Ikaw ang pumatay sa tatay niya. Ginamit mo lang ako para sa pera. Taksil ka, ganti ni Alejandro. Ibinenta mo ako. Ikaw ang nag-blackmail sa akin. Ikaw ang nagplano ng lahat. Sa gitna ng kanilang pagtuturuan, dumating ang mga pulis na pinangunahan ni David. Ang perpektong kasal ay naging isang circus ng krimen at kataksilan. Habang isinusawt ang posas sa nanginginig na mga kamay ni Alejandro, ang kanyang mga mata ay naghahanap kay Malia. Wala nang galit doon. Ang tanging naroon ay isang desperadong pagsusumamo. Ngunit ang tiningnan ni Malia ay hindi na siya. Tumingin siya sa malayo na para bang nakikita niya ang isang kinabukasang malaya sa anino nito. Ilang buwan ang lumipas. Ang kaso ng Sandoval ay naging laman ng bawat balita. Ang lahat ng kasinungalingan ay nabunyag. Si Alejandro at Isabela na nagsisiraan pa rin sa isa't isa ay parehong nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Dinalaw ni Malia ang puntod ng kanyang mga magulang. Naglagay siya ng isang puting rosas sa ibabaw ng lapida ng kanyang ama. Tapos na po, pa, bulong niya. Nakamit na po natin ang hustisya. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Hindi na ang bigat ng paghihiganti, kundi ang gaan ng pagpapalaya. Isang tricycle ang naghatid sa kanya, pabalik sa isang pamilyar na daan. Ang daan papunta sa baryo sa tabi ng dagat. Nadatnan niya ang lahat na naghihintay sa kakanya. Si Aling Nena, ang mga mangingisda, ang mga bata. Sinalubong siya ng mga ngiti at yakap. Ito ang kanyang naging tunay na pamilya. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang tao. At nandoon siya. Nakatayo sa may dalampasigan, nakatingin sa kanya. Si Miguel, wala na ang mga pasa. Ang kanyang lakad ay hindi na paika-ika. Ngunit may isang bagay na nagbago sa kanya. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang liwanag na matagal nang nawala. Naglakad si Malia palapit sa kanya, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang pamilyar na himig ng mga alon. Sabi ko sa'yo, babalik ako, sabi ni Malia. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At sabi ko naman sa'yo, hihintayin kita, sagot ni Miguel. Tumayo sila roon, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at rosas. Noong una, kitang makita, nagsimulang magsalita si Miguel. Para kang isang bagyo na inanod sa aking dalampasigan, isang bagyong sumira sa aking katahimikan. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Malia ang isang pag-ibig na mas malalim pa sa karagatan. Pero nagkamali ako. Hindi ka isang bagyo na naninira. Isa kang bagyo na nagbibigay buhay. Tinangay mo ang lahat ng takot at kalungkutan at ang itinira mo ay pag-asa. Hinawakan nito ang kanyang kamay, ang magaspang ngunit mainit na kamay na unang sumagip sa kanya. Malia, sabi nito, manatili ka na rito, sa tabi ko. Hindi na kailangan ng salita. Tumango si Malia at ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata sa pagkakataong ito ay hindi na dahil sa sakit, kundi sa purong kaligayahan. Dahan-dahan, sa ilalim ng papalubog na araw,
Sa dalampasigan na naging saksi sa kanyang pagkasira at muling pagbangon, hinayaan ni Malia ang kanyang sarili na mahalin muli. Inilapit ni Miguel ang mukha nito sa kanya at sa unang pagkakataon, ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na lasang asin, lasang pag-asa at lasang isang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon, pag-ibig at bagong simula para kina Malia at Miguel. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama ninyo sa bawat hakbang ng mahirap, ngunit makulay na paglalakbay ni Malia. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong nakaramdam ng sakit sa kanyang mga pighati, ng galit sa mga kataksilan, at ng unti-unting pag-usbong ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang simpleng salaysay. Ito ay isang salamin ng katatagan na taglay ng bawat isa sa atin. Naway baunin ninyo ang aral na kahit gaano pa tayo kadalas saktan o ipagkanulo ng mundo, palaging mayroong puwang para sa paghilom, na ang tunay na lakas ay hindi natatagpuan sa paghihiganti, kundi sa kakayahang magpatawad, lalo na sa pagpapatawad sa ating mga sarili. At higit sa lahat, na ang tunay na pag-ibig ay darating sa tamang panahon, hindi para tayo ay buuin, kundi para tanggapin tayo ng buong buo, kahit pa tayo ay may mga lamat at pilat mula sa kahapon. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral o eksena mula sa kwento ni Malia at Miguel ang pinakapumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay isang inspirasyon hanggang sa ating susunod na kwento. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat